sa usaping kainan, ang pagmukbang ng lalaki dyan sa pichi-pichi mo, ang kaniyang greatest moment kapag nandito siya sa lupa. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga ayaw ng lalaki kapag kinakain ang pichi-pichi mo. Kaya ito ang dapat hindi mo ginagawa. So, kung ikaw ay may karelasyon, panoorin mo ito. So, without further ado, ating aalamin ang mga ayaw ng lalaki kapag kumakain dyan sa iyong pichi-pichi. Number 1, ayaw ng lalaki yung labis-labis or sobra-sobrang nakakaslasok na amoy. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Dapat bilang babae, maging malinis ka. Maghugas ka dyan sa parte na yan. Maging aware at dapat linisin mo yan lalong-lalo na kapag alam mo na ikaw ay mapapalaban. Kapag nilinisan mo yung pichi-pichi mo, huwag mong kalimutan yung katabing butas. Kasi yung dalawang butas na yan, kahit naligo ka na or naglinis ka na, pagkatapos ng mahabang panahon, yan ulit ay magkakaroon ng mga hindi ka nais-nais na amoy. At kapag sumubsob dyan, yung lalaki, siguradong, mapapaatras yan kapag hindi ka naghugas o naglinis sa pichi-pichi mo at doon sa katabing butas ang wet po. Panatilihing malinis yan kasi yan na yung inaasam ng lalaki kapag pupunta siya dyan sa iyong pichi-pichi. Laging sabik ang lalaki dyan kaya dapat handa ka lagi. Laging malinis. Okay? Okay. Number 2, huwag mong masyadong isubsob. Alam nyo, kapag nandyan na at kumakain na yung lalaki sa pichi-pichi mo, sigurado napakataas ng chances na ikaw talaga ay masasarapan, maliligayahan ka. Kaya normally talagang nanggigigil ka na, hindi mo na napipigilan yung reflexes mo. At yan, yung nanggigigil ka, na ididiin mo yung ulo ng lalaki dyan sa pichi-pichi mo. Kaya kapag matagal siyang nakasubsob dyan, dahil sa iyong pagsubsob sa kanyang ulo, naku po, baka malunod yung lalaki. Masuffocate siya dyan. Kaya dapat huwag tagalan, di ba? Bitawan mo rin para makahinga yung lalaki. Ganyan ang mangyayari kapag nanggigil ka at isinubsob mo ng napakatagal. Alam mo, para siyang nakasubsob sa tubig. Di ba? Kaya pag nanggigil ka, isubsob mo, tapos bitawan mo. Subsob, bitaw. Subsob, bitaw. Huwag mong subsob ng napakatagal. Baka mamaya, sa halip na yung lalaki ay nasa langit, nako, ang magiging karanasan niya ay impyerno. Diba? So, ayan po, ang number 2. Number 3, eto, huwag maglabas ng masamang hangin. Ano ba yun? Yan na yung utot, di ba? Yan na siguro ang panira sa moment kapag yung biglang naglabas ka ng hangin na hindi ka nais-nais. Nako! Biglang mapapaatras talaga yung lalaki dyan. Kaya kapag alam mo na ikaw ay mapapalaban, umiwas ka sa mga pagkain na alam mo na nakakapagdulot ng habag or yung hangin sa tiyan para iwas sa pag-uutot kapag ikaw na ay napalaban, di ba? Huwag mo nang kumain ng marami kasi yan ang mga nagdudulot ng hangin. Kawawa naman yung lalaki, di ba? Sa halip na nag-e-enjoy siya doon at ibinibigay yung ligaya na dapat ipadarama sa iyo ay biglang naglaho dahil sa masamang hangin. So ayan po, huwag na huwag kang umutot. Iwasan ang mga ganyang pangyayari para yung moment nyo ay talagang enjoyable. Mag-e-enjoy kayong dalawa. So ayan po, ang number 3. Number 4, huwag mong i-off ang ilaw. Alam mo, karamihan ng mga lalaki, visual, di ba? Kaya gustong-gusto nilang makita ang view, ang tanawin sa harap nila. Kaya kapag pinatay mo ang ilaw, wala na. Wala na silang gana. Kasi ang lalaki, di ba, paulit-ulit yung sinasabi na mga visual na nila lang. Kaya gustong-gusto nila ang kanilang nakikita. Huwag kang mag-alala kapag mahal ka ng lalaki,
hindi naman big deal sa kanya yung mga kung ano man yung meron sa katawan mo. Kasi humantong na kayo dyan, ibig sabihin, gustong-gusto kanya at gustong-gusto niya yung kanyang nakikita sa iyo. Kaya huwag mong ipagkait yung tanawin na yan. Buksan ang ilaw, ibigay ang liwanag, di ba? Para yung lalaki ay mas lalong mag-i-enjoy. Siyempre, kapag nag-i-enjoy ang lalaki, ay napag-iigihan niya yung kanyang ginagawa para mapaligaya ka rin. So, huwag ipagkait ang liwanag para makita ang magagandang tanawin. Number 4. Number 5. Huwag kang NR. Ano ba yung NR? No reaction. Walang reaction. Huwag ganon. Alam mo, yan ang isang nakaka-turn off sa lalaki kapag ginagawa niya ang lahat sa iyo para paligayahin. Yung talagang ninungut-ngut niya ang iyong perlas. Tapos kapag nakikita niya, wala, nakaganyan ka lang, nakatunganga ka lang. O, di ba? Kapag ganon, madidismaya ang lalaki, mawawalan siya ng gana. Di ba? Kasi feeling niya, hindi ka naliligayahan, hindi ka nag-i-enjoy kasi wala kang reaksyon. Para kang patay, di ba? Parang wala kang nararamdaman. Kung talagang ayaw mo, huwag mong pilitin, okay? Kasi kapag ganyan, wala namang pilitan eh, di ba? Pag ayaw mo, nakainin ka dyan. Sabihin mo na ayaw mo. So, maging bukas kayo sa usapan. Kasi kapag no reaction ka talaga dyan, ano yan, sobrang turn off yan. Andyan na kayo sa ganyang action, kaya dapat all the way na kayo. Ilabas nyo na, tanggalin na yung mga inhibitions sa katawan na siyang nagpipigil sa inyo na mag-enjoy. O, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6. Huwag mag-alala kapag ikaw na ay nagbubukal. Ano ba yun? Ang babae, kapag ikaw na ay nasasarapan, naliligayahan, kusang lumalabas yung mga fluids, yung mga juice, yung nectar ng pagkababae mo ay aagos yan. Alam mo, ang lalaki, gustong-gusto yan. Mas lalo siyang nag-i-enjoy at mas lalo siyang gaganahan kapag nakikita niya na mas lalong nagbabasa at umaagos ang iyong nectar kasi alam niya na nag-i-enjoy ka. Kasi kapag yan ay talagang tigang na tigang, dry na dry, ibig sabihin, nga, hindi ka nag-i-enjoy. Yun lang yun. So huwag kang mag-alala. At kaming mga lalaki, bet na bet namin yan. Mas lalo kaming gaganahan kapag sobrang umaagos ang juice, ang nectar sa iyong pichi-pichi, di ba? Ilabas mo kung ano yung gustong lumabas. Kung ano yung gustong umagos dyan, paagusin mo. Yung sasabog, pasabugin mo, huwag mong pigilan. Number 6. Number 7. Huwag kang mameke. Alam mo, may mga babae na akala nila hindi nararamdaman ng lalaki. Kaso ang lalaki, alam na alam niya kung pinipeke nyo. Kasi nakikita niya, nararamdaman din niya yung mga nangyayari sa katawan mo, alam niya yung peke at yung tunay. Kasi kapag ikaw ay sumisigaw-sigaw dyan, ang lakas ng ungol mo, pero nakikita naman ng lalaki na tuyot ka naman. Meron bang ganun? Ibig sabihin, peke ka. Alam mo, sa galaw pa lang ng katawan mo, ramdam na ng lalaki kung ikaw talaga ay tunay na nasasarapan. Kasi yung galaw ng katawan dyan, yung movements ng katawan dyan, kapag sobrang naliligayahan ka, kusa yan. Yung paninigas, hindi mo makontrol yan. Yung mga movements, involuntary movements ng katawan mo, kusang nangyayari yan. Hindi yan pinipilit at hindi yan ginagawa. Kaya yung mga lalaki, alam nila kapag pinipeke mo. So ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po ang ilan sa mga dapat mong iwasan at huwag gawin kapag ang lalaki ay kumakain ng kanyang merienda. Okay? Alam mo yung paboritong merienda ng lalaki? Yan po ay ang iyong perlas, ang iyong pichi-pichi. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.